Magandang araw. Update na nga muna tayo sa ating binabantayan na si Bagyong Hulyan ngayong araw ng Sabado. Ito ngang si Hulyan ay lumakas at ngayon ay nasa may tropical storm category at kanina alas 10 na umaga, ito ay nasa may layong 465 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong southeast ng mabagal. So tingnan naman muna natin itong magiging track ni Tropical Storm Hulyan. So makikita natin in the next 24 hours, ito ay nasa may 315 kilometers east ng Apari, Cagayan. And then after 48 hours, 160 kilometers east ng Calayan, Cagayan. At after 72 hours, nasa vicinity na ng Itbayat, Batanes. So, nakikita natin yung posibleng close approach nito sa may around Batanes, Babuyan area o kaya landfall scenario. Hindi natin yan niro-rule out. At kung makikita nga natin dito sa track, pinakamataas na category ay typhoon category, pero hindi nga rin natin niro-rule out yung pag-intensify nga into super typhoon, lalo na kung magkakaroon nga tayo ng rapid intensification. And then dahil nga dito kay Bagyong Hulyan, meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. So ang pinakamataas for today or sa update ngayong 11 a.m. ay signal number 1 kung saan dito yan sa may Batanes, sa may Cagayan kabilang ng Babuyan Island sa northern at eastern portion ng Isabela, dito sa may Apayao, pati na rin sa may Ilocos Norte. Kahit signal number 1 yung pinakamataas na signal natin ngayon, hindi pa nga rin natin tinatanggal yung possibility na ang pinakamataas na signal ay signal number 4. Lalo na kapag lalo pang lumapit si Hulyan sa ating landmass. Ito naman yung mga area na kahit walang signal number 1, aasahan naman natin yung bugso ng malalakas na hangin. So for tomorrow, sa may Aurora, Calabarzon, Romblon at Bicol Region. On Monday, Aurora, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon at Bicol Region. So asahan naman natin meron din tayong nilabas na rainfall advisory. So malalakas na pag-ulan for today, heavy to intense 100 to 200 mm sa may Babuyan Islands, moderate to heavy 50 to 100 mm sa pag-ulan, Batanes, Mainland Cagayan, Isabela at Ilocos Norte. Bukas naman, yung heavy to intense rains na ating inaasahan ay sa may Cagayan, pati na rin sa may Ilocos Norte. Moderate to heavy sa may Isabela, Batanes, Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Pagdating naman ng Monday, September 30, mag-ingat yung ating mga kasama lalo na sa mga nasa Babuyan Islands dahil posible yung intense to torrential rains, more than 200 mm sa pag-ulan sa Babuyan Islands. Heavy to intense naman, Batanes, Mainland Cagayan, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Moderate to heavy rain sa Isabela, nalalabing bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Kaya yung ating mga kababayan nga na nakatira sa mga landslide at flood-prone areas ay pinag-iingat natin sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. And then, sa mga elevated or mountainous area, posibleng mas mataas yung forecast rainfall at ingat pa nga rin, kagaya nga ng nabanggit, sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. So ano nga ba inaasahan natin sa ating 24-hour sea condition? So napakaalon na sa may seaboards ng Batanes at Babuyan Islands. Kaya hindi natin tinatanggal or nagiging likely na nga yung paglabas natin ng gale warning either mamayang hapon or mamayang gabi. Maalon naman sa may northern seaboard ng mainland Cagayan. And then up to 3.5 meters sa may northeastern seaboard ng Ilocos Norte at nalalabing bahaging seaboard ng Cagayan at up to 3 meters sa may seaboard ng Isabela. Kaya kung maaari ay sa mga nakatira, lalo na sa mga pumapalaot, lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari, huwag muna tayong pumalaot kung maalon sa magiging mga area natin. So balikan natin yung track nga nitong si Hulyan. So inaasahan natin na ang movement nitong si Hulyan ay southwest or westward today and then northwestward tomorrow through Monday. So nakikita nga natin yung unti-unti nitong paglapit sa may Batanes and Babuyan Islands area. Kaya nga hindi natin nakikita natin na posible yung close encounter nitong si Hulyan sa Batanes, Babuyan areas or kung hindi ay posible nga rin itong maglandfall dito.
Then, pagdating ng Monday, possible na nasa typhoon category siya at posibleng lumabas na ating Philippine Area of Responsibility Wednesday evening or Thursday morning. So, kagaya ng nabanggit nga rin natin kanina, likely yung rapid intensification at ang pag-intensify nito into a super typhoon ay hindi natin tinatanggal or hindi natin niro-rule out. At yan nga po muna yung latest kay Bagyong Julian. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Then mag-subscribe din sa ating YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report at bisitahin ang ating website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres.